Senyorito Imar, sandali lang po. Humihingal na sigaw ni Kisa sa kanyang binatang amo. Naisipan na lamang kasi ng senyorito ang mga bayo. Inutusan pa siya nito na maghanda ng kanilang baon na kakainin daw nila mamaya. Ano ba naman yan, Kisses? Bagal-bagal mo naman. Sigaw nito pabalik sa kanya. Si Kisses ay 19 years old pa lamang. Namamasukan siya bilang kasambahay sa hasyenda ng Montenegro. Isang mayordoma ang kanyang lola Rita sa mansyon ni Imar, kaya madali lang para sa kanyang makapasok sa hasyenda, kahit na pansamantala lamang ang kanyang trabaho roon. Paano ba naman kasi, senyorito? Sakay ka po ng kabayo at ako naman ay heto, parang aso na humahabol sa inyo. Reklamo niya. Nahihirapan talaga siyang humabol sa binata. Bitbit pa niya ang bayong na naglalaman ng mga kakanin at prutas. Ang sabihin mo, mabagal ka lang talaga. Oh, halika na nga. Naguluhan naman siya nang maglahad ng kamay si Imar. Napatingin pa siya roon bago lumipat ang tingin niya sa gwapong mukha nito. Para saan po yan, senyorito? Pagtataka niya. Akin na ang bayong mo, ako na magdadala. Napanguso si Kisses. Akala niya kasi pasasakayin na rin siya nito sa kabayo. Nagkamali lang pala siya ng akala. Pasimple siyang umirap. Oh, hayan na po. Akin na rin ang kamay mo, Kisses. Utos na naman nito. Walang pagdadalawang isip na ibinigay naman ni Kisses ang kamay nito. Naramdaman nila pareho ang boltahe ng kuryente nang magdaop ang kanilang mga palad. Tila tumutuloy yon sa kanilang mga ugat. Malakas siyang hinilan ni Imar pataas. Napasinghap siya nang upwesto siya nito sa unahan nito. Ramdam niya tuloy ang matigas na dibdib ng binata mula sa kanyang likuran. Nanoot din sa kanyang ilong ang matapang nitong pabango. Senyorito, alam mo first time ko mga bayo. Nauutal na sambit ni Kisses. Unti-unti na siyang kumakapit patalikod sa damit nito sa tagiliran. Ano naman ngayon? May pangaasar na sagot ng lalaki. Dito ka sa renda humawak, huwag sa damit ko. Baka ma-out of balance ka. Tumalima naman siya. Nagkadaop lalo ang mga kamay nila sa renda. Nagsimula na rin itong magpatakbo ng alagang kabayo. Baka po mahulog ako, senyorito. Kinakabahan niyang sabi. Mahuhulog ka talaga kapag hindi ka kakapit ng mahigpit dyan. Mahinahon na saad nito. Napatili na lang si Kisses dahil bumilis palalo ang pagpapatakbo nito sa kabayo. Hindi na tuloy niya nakita ang pasimpleng pagngisi ni Imar. Nakapikit na kasi siya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang maramdaman ang pagyakap ng braso nito sa kanyang baywang. Matanda ng 1 taon kay Kisses ang binata. Sa Manila talaga ito namamalagi, ngunit nagbakasyon lang ito sa hasyenda. Kahit bakasyon ngayon ay mag-isa lang ang senyorito sa hasyenda, dahil ang 2 kapatid nito ay abala sa mga trabaho sa Manila. Doktor ang nakatatanda nitong kapatid na si Ina Montenegro. CEO naman ng malaking factory ng bigasan at sugarcane sa Manila ang Kuya Ivo nito. Si Imar ang bunso sa magkakapatid. Minsan, naiisip ni Kisses na mabuti pa ang kanyang senyorito Imar. Nag-aaral sa gusto nitong kurso. Habang siya'y magdadalawang taon nang nahinto, nasa kolehiyo na sana siya. Pangarap niyang makapagtapos at magkaroon ng diploma. Alam niya kasi na yun lamang ang nag-iisang kayamanan na pwede niyang maipagmalaki. Subalit dala ng kakapusan, kinailangan niyang huminto at tumulong sa kanyang lola Rita sa paghahanap buhay. Huwag ka na nga pumikit, Kisses. Hindi mo makikita ang magagandang view dito sa Borol. Pero sige lang, sumiksi ka pa sa dibdib ko. Idiniin pa nga nito ang kanyang ulo sa matigas nitong dibdib. Mapang-asar talaga ang senyorito niya. Tila natauhan naman si Kisses sa narinig. Umalis na siya mula sa pagkakasiksik sa dibdib nito. Ngunit bahagya pa rin siyang nakasandal sa katawan ni Imar dahil sa takot na baka mahulog siya. Ang ganda nga. Namamanghang sambit niya nang magmulat ng mga mata. Malawak ang lupain ng pamilyang Montenegro sa probinsya ng Santa Maria. Hitik sa bunga ang mga punong mangga roon at iba pang mga pananim. Muntik mo na nga hindi makita ang magandang view. Takot na takot ka kasi. Hindi po kasi talaga ako sanay na sumakay sa kabayo. Tumigil sila sa may punong mangga. Pananim na sugarcane ang nasa tapat niyon. Naunang bumaba si Imar. Susunod na sana si Kisses. Subalit humawak na sa kanyang baywang si Imar. Walang kahirap-hirap siya nitong naibaba sa lupa. Ang laki naman kasi ng katawan nito. Isama pa ang katangkaran nito kaya baliwala na dito ang bigat niya. Salamat, senyorito. Nginitian pa niya ng matamis si Imar. No problem. Ang bigat mo pala.
Paano naman kasi ang lakas mong kumain kaya ka tumataba? Pangaasar nito sa kanya. Napasimangot siya, pero may katotohanan naman ng sinabi nito. Hindi nga lang talaga sila magkasundong dalawa. Palagi siyang pinagtitripan nito, bagamat halata naman sa pagkatao nito ang pagkamaginoo. Maginoong mapang-asar, komento niya. Ngumisi naman si Imar sabay hatak sa tali ng kabayo para itali sa puno na hindi kalayuan sa pwesto nila. Dapat ba akong matawa kasi pinupuri mo ako, Kisses? Umikot lang ang mga mata ni Kisses. Lumapit na siya sa ilalim ng punong mangga. Nasa binata pa rin ang bayong na dala nila. Senyorito, dalian mo na dyan. Ikaw yatang mabagal sa atin eh. Kunwaring reklamo niya. Mabilis na napasulyap sa kanyang kinaroroonan si Imar. Salubong ang kilay nito. Gumaganti ka ba sa akin, Kisses? Hindi ah. Bilisan mo na lang po kasi. Pupwesto na ako rito. Hey, bakit ka uupo riyan? Paano kung pasukan ng insekto yung bestida mo ha? Puna nito nang lumupagi na siya sa damuhan. May shorts naman po ako rito, senyorito. Saka walang insekto sa inuupuan ko. Tumayo ko nga muna riyan. Agad naman siyang sumunod. Hinubad ni Imar ang checkered shirt niya, saka inilatag sa damuhan na inuupuan niya. Maya-maya ay sumenyas ito sa kanya na maupo muli sa latag. Ibinaba na rin nito ang dalang bayong. Parang magpipiknik lang tayo, senyorito ah. Parang gano'n na nga. Next time magdala ka ng picnic blanket para naman hindi ka agad-agad umuupo sa damuhan. Hindi mo naman kasi sinabi na magpipiknik pala tayo. Ang sabi mo, mangangabayo ka lang. Oo nga. Nangabayo naman tayo, di ba? Sabi ko nga po, senyorito. Bakit nga pala mabait ka sa akin ngayon? Sinapian ka ba ng mabait na espiritu? Ngumiti pa si Kisses. Pinapanood niya si Imar sa paglalabas ng mga pagkain na inihanda niya kanina. Ayaw mo nun. Kaysa naman umiyak ka sa inis sa akin. Saka babalik na ako sa Manila. Patapos na ang bakasyon ko. Malumanay na sagot nito. Hindi alam ni Kisses kung bakit parang kinukurot ang puso niya sa isiping malalayo na ang mapang-asar na senyorito sa kanya. Parang ngayon pa lang ay mamimiss na niya ang presensya nito. Oo nga pala no, magiging busy ka na niyan. E di madalang ka na rin uuwi rito sa hacienda, senyorito. Imbes ay tanong na lang niya rito. Why? Are you gonna miss me? Nakangising tanong ni Imar sa kanya sa may bigay ng kakanin na dala nila. Tinanggap naman niya yon. Wala ka namang ginawang mabuti sa akin, senyorito. Lagi mo akong inaasar. Kaya paano kita mamimiss? Ang tahimik mo kasi masyado, Kisses. Kaya inaasar kita. Ang totoo, mabait naman ako. Pero iba agad ang tingin mo sa akin. Minsan ay kailangan din talaga ng mga tao ng isang bagay na pagkakatuwaan nila. Pero hindi ko naman sinasabi na ginagawa kitang katuwaan. Ang sarap mo lang talagang asarin. Kung hindi rin kasi kita aasarin, hindi ka namamansin. Mahabang pahayag nito. Napatango si Kisses. Kung ganon, kulang ka pala sa pansin. Medyo. Tumawa ito sabay subo ng kakanin. Anyway, hindi ka ba nag-aaral, Kisses? Hindi na. 2 taon na akong huminto. Sa susunod na pasokan ni college ng kabatchmate ko sa high school. You're still young, Kisses. Anytime ay pwede ka naman mag-aral. Wala naman sa edad yun. Ang intindihin mo ay ang pangarap mo. Opo, senyorito Imar. Nag-iipon lang ako at babalik din ako sa pag-aaral. That's good to hear. Marami pa silang napagkwentuhan tungkol sa mga personal nilang buhay. Masaya si Kisses na nag-o-open sa kanya si Imar kahit nakatulong lamang siya ng pamilya nito. Gumaan lalo ang loob niya sa binata kahit na mapang-asar ito. Kisses, kailangan na yata natin bumalik sa mansyon. Mukhang uulan na. Wika ni Imar nang mapansin na madilim ang kalangitan. Mukha nga, senyorito. Tara na't baka hinahanap na rin ako ni Lola Rita. Mabilis silang umalis sa lugar. Subalit naabutan pa rin sila ng malakas na ulan sa daan. Kaya naman basang-basa sila pagdating sa mansyon. Pasok na sa kwarto mo, Kisses. Maligo ka agad para hindi ka magkasakit. Malumanay na utos sa kanya ni Imar. Sige po, senyorito. Kayo rin po maligo na at magbihis. Mabilis na siyang nagtungo sa silid nila ng kanyang lola sa maid's quarter sa first floor ng mansyon. Hindi na niya nakita pa si Imar paglabas niya ng silid para maghapunan. Ayon sa lola niya ay nagpapahinga na raw ito sa kwarto. Kinagabihan, isang sunod-sunod na katok sa pinto ang nagpagising kay Kisses. Kisses, apo! Boses yon ng kanyang lola Rita.
Pupungas-pungas siyang bumangon. Pinasadahan lang niya ng mga daliri ang kanyang nagulong buhok mula sa pagkakahiga. Bakit po, Lola? May problema po ba? Nag-aalalang tanong niya pagbukas ng pinto. Umakyat ka sa silid ni Senyorito Imar, apo. Inaapoy raw ng lagnat. Ako sana mag-aasikaso kaya lang ay sumasakit naman ang aking mga binti kapag naghahagdan ako. Pahayag ng abuela niya. Binalot naman ng pag-aalala si Kisses. Dahil kanina nang naulanan sila ay hinubad pa nito ang damit para lang ilagay sa ibabaw ng ulo niya, na wala rin namang naitulong dahil sa lakas ng ulan. Sige po, Lola, ako na bahala sa kanya. Pakainin mo muna siya ng sopas, apo. Nakapagluto na ako. Painumin mo siya ng gamot pagkatapos, ha? Paalala pa sa kanya ni Lola Rita. Dala na pala nito ang sopas na nasa tray. Kinuha niya yun. Opo, Lola, masusunod po. Maingat ang bawat hakbang niya paakyat sa hagdan upang hindi matapon ang sopas at tubig sa baso. Hindi na siya kumatok pagdating sa silid ni Imar. Senyorito Imar, papasok na ho ako Malamlam na ilaw mula sa lampshade lang ang liwanag sa kwarto ng senyorito nang pumasok sa loob si Kisses. Inilapag niya ang tray sa bedside table. Hinanap niya ang switch ng ilaw. Biglang kumalat ang liwanag sa apat na sulok ng silid ng binata. Nakita agad niya ang nakabaluktot na binata sa kama, balot na balot ng comforter. Senyorito, kain na po muna kayo, dahil sa akin ay nagkasakit ka tuloy. Hindi ito kumibo. Sinapo niya ang noon nito. Mataas nga ang lagnat. Gising, senyorito, gumising ka po muna para makakain ka at makainom ng gamot. Kisses, ikaw ba yan? Paos na tugon nito. Unti-unti itong gumalaw sa kama. Opo, senyorito. Kaya mo bang bumangon? Kain ka po muna. Mahinahon na sagot ni Kisses. Sumunod sa kanya ang binata. Inalalayan niya itong sumandal sa headboard. Sinubuan niya rin ito dahil alam niyang hindi ito makakakain ng maayos. Buti na lang at kahit may sakit ay magana pa rin itong kumain. Thank you, Kisses. Pasasalamat nito sa kanya nang matapos niyang pakainin at painumin ng gamot. Walang anuman po, senyorito. Magpagaling ka agad, ha? Tatayo na sana si Kisses nang mabilis na hinuli ni Imar ang kanyang pulsuhan. Where are you going, Kisses? Lalabas na po. Dadalhin ko sa kusina tong pinagkainan mo. Sagot niya pero hindi siya nito binitiwan. No, don't leave me, Kisses. Please stay. Namamaos ang boses na saad nito. Sige po. Nagpaubaya si Kisses. Kahit noong hindi na siya nito pahiga sa kama, ay hindi siya nagreklamo. Hindi siya nakadama ng pagkailang. Hinayaan lang din niya ito nang yakapin siya, hanggang sa maramdaman ni Kisses na bumababa na ang lagnat nito. Senyorito Imar? Malamyos ang tinig na sambit niya sa pangalan nito. May tanong ako, Kisses. Nagulat pa siya dahil gising pa pala ito. Ano yun, senyorito? Ano ba ang tipo mo sa mga lalaki? Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata sa tanong nito. Bakit mo naitanong yan sa akin? Ngayon pa talaga na may sakit ka? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Nanayo ang balahibo niya sa batok nang maramdaman ang pagbaon ng mukha nito sa leeg niya. Yung maginoo po sana, senyorito. Mabait, maalaga at mapagmahal. Yun lang po, yung tipong lalaki na bibigyan din ako ng kapayapaan sa puso ko. Curious lang ako, bakit mo naitanong? Wala lang. But what if na ako ang lalaking hinahanap mo? Po? Gulat na bulalas niya. Oh, bakit parang nagulat ka? Kasi naman, senyorito, parang ang layo. O baka dala lang ng sakit mo kaya parang nag-hallucinate ka. Walang halong biro, Kisses. Maniniwala ka kaya kung sasabihin ko na crush kita? Napaagwat si Kisa sa binata dahil sa narinig. Tiningnan niya ang lalaki sa muka. Hindi niya mababakas ang pagbibiro dito. Seryoso din itong nakatingin sa mukha niya habang nakayakap sa kanya. Anong pinagsasasabi mo riyan, senyorito? Mataas pa ba ang lagnat mo? Tanong niya. Hinipo niya ang noon nito pababa sa leeg. May lagnat ka pa nga, pero hindi na gaano kainit. Alam mo ba, Kisses, kapag natutorpe ang isang lalaki sa babaeng crush nila, dinadaan nila to sa pang-aasar. Yung tipong iinisin nila ang type nilang babae dahil naduduwag silang umamin ng nararamdaman nila. Isa ako sa mga taong yung, Kisses. May gusto ako sa'yo, pero hindi ko kayang aminin sa'yo kasi natutorpe ako.
Anong sinasab... Hindi na natapos ni Kisses ang kanyang pangungusap nang sinapon ni Imar ang pisngi niya. Gusto kita, Kisses. Pero dinadaan ko lang sa pagtitrip sa'yo para magpapansin. Bumilis tuloy ang tibok ng puso ni Kisses sa narinig. Senyorito Imar, hay ka ba sa ininom mong gamot? Biro niya. I'm not. I'm serious, Kisses. I like you. The first time I saw you, I know na gusto na kita. Hindi mo lang alam kung gaano ko kang gusto na mapalapit sa'yo. Pero ang suplada mo kaya dinadaan ko sa pangaasar at utos na walang katuturan. Effective naman, di ba? Oo, pero bakit ako? Katulong lang ako, senyorito. Don't say that. Saka kailangan ba hindi ka muna kasambahay para magustuhan ko? Di ba ang importante naman ay yung nararamdaman ko para sa'yo? At walang dahilan para hindi kita magustuhan. Mabait ka, mapagmahal na apo. Masipag, maganda, at pikon minsan. Pero in a nice way na lalo kong kinaaliwan. Pero, senyorito... Stop calling me senyorito. Call me Imar. Mas masarap sa tenga. Katulad ng pangalan mo, Kisses. Pwede ba kitang halikan? Tanong nito na may mapungay na mga matang nakatingin sa maganda niyang muka. Napatitig naman siya sa namumulang labi ni Imar. Bayolenteng napalunok si Kisses. Pati siya ay parang gusto ang hinihiling nitong halik. Kaya dahan-dahan siyang napatango. Kitang-kita niya ang pagsilay ng matamis ng ngiti ni Imar. Napapikit na lamang siya nang dumampi na ang mainit at malambot nitong labi sa kanya. Tila may paru-paro sa kanyang dibdib. Nag-iinti ng kanyang makabilang pisngi. Ganoon pala talagang katamis ang unang halik. Parang nasa cloud9 lang si Kisses sa mga oras na yon. Dala ng kapusukan, kaya't kapwa sila nagpaubaya at nagpaalipin sa init ng kanilang nararamdaman ng gabing yun. Handa na sana si Imar na panagutan si Kisses sa ginawa nila. Subalit kinabukasan ay naglaho na parang bula ang maglola. Ma'am, nasa na po si na Lola Rita at Kisses? Tanong niya sa kanyang ina, kadarating lamang ng ginang mula sa Manila. Oh, Imar, iho. May lagnat ka raw, anak. Magpahinga ka na lang muna. Bakit lumabas ka na ng kwarto? Padadalhan kita ng pagkain at gamot sa kwarto mo. Iba ang naging sagot ng mommy niya, na si Irene Montenegro. Ma'am, tinatanong po kita. Nasa na po si Lola Rita? Bakit mo ba hinahanap si Manang Rita? Nagpaalam na siya kanina, anak. Matagal na niyang balak na umalis sa hasyenda. Ilang taon na siyang nagsisilbi sa pamilya natin. Alam kong close kayong magkakapatid sa kanya. Pero panahon na rin para palayain natin siya at nang mas ma-enjoy niya ang buhay. Matanda na rin naman si Manang. Kailangan na rin niyang magpahinga sa ilang dekadang paghahanap buhay. Malumanay at mahabang paliwanag ng mommy niya. Kumuyom agad ang kamao ni Imar. Saan po ang probinsya nila, Mami? Bakit ka ba nagkakaganyan, Imar? Hayaan mo na si Manang Rita. Saka binigyan ko naman sila ng pera para naman makapagpatayo sila ng sariling negosyo. Yung si Kisses, balak man yun makapagtapos sa pag-aaral. Alam kong may mararating pa ang batang yun. I just wanted to know, Mom. Hindi ko rin alam, iho. Ang alam ko lang probinsya. Hindi naman sinabi ni Manang kung anong probinsya. Alam mong hindi ko naman ugali ang mag-usisa sa buhay ng iba. God, umalis na nga sila. Nangihinang saad na lang niya. Nais man sabihin ni Imar ang totoong nangyari sa kanila ni Kisses, ay hinayaan na lamang niya. Siya na lang ang maghahanap dito sa susunod na bakasyon, dahil kailangan na rin niyang bumalik sa Manila para harapin ang pag-aaral niya. Lumipas ang 6 na taon. Wala na talagang naging komunikasyon ang pamilya Montenegro kay na Lola Rita at Kisses. Nabigo rin si Imar sa paghahanap sa maglola. 1 taon na malagi sa probinsya ng Iloilo si Kisses at Lola Rita. Bumalik din sila sa Manila. Kailangan kasi siya ng tiyahin niya sa maliit nitong negosyo. Maayos naman ang naging buhay ni Kisses. Magkasama pa rin sila ng kanyang Lola Rita. Ngunit hindi na katulad ng dati na malakas ang pangangatawan ng matanda. Madalas ay nasa loob lang ito ng bahay dahil hindi pwedeng mapagod. Apo, may baon ka pa ba riyan? Tanong ng kanyang lola. Oo naman ho, lola. Magalang na sagot ni Kisses. Kahera siya sa maliit na grocery store ng kanyang tiya Beth. Bunso itong anak ng kanyang Lola Rita. Matanda itong dalaga. Matagal nang pumanaw ang magulang niya kaya ang lola at tiyahin na ang kumukup sa kanya mula noong maulila siya.
Ang pera para sana sa'yo'y kinuha lang ni Beth. Malungkot na sambit nito. Nilapitan niya ang kanyang abuelang naka-wheelchair na. Lumuhod siya sa harap nito. Lola, ayos lang ho. Ibabalik naman ho yun ni Tia. Nagipit lang daw siya. At saka siyang nagpapaaral sa kambal. Pero nasa kanya na rin ang ibinayad sa akin ng mga Montenegro para sa grocery store niya. Okay lang po, La. Doon din naman tayo lahat kumukuha ng panggastos tapos pinapaaral na rin ako ni Tia. Huwag po kayo mag-alala, graduating na po ako. Makakatulong na ako sa inyo. Mahabang pahayag ni Kisses. Hinalikan niya sa noo si Lola Rita, saka siya nagpatuloy sa ginagawa niyang pag-aayos para sa pagpasok sa trabaho. Nagbunga ang kapusukan ni na Imar at Kisses ng gabing yon. Sa takot ni Kisses na harapin ng binata, ay inaya na lamang niyang umalis sa mansyon ng Montenegro ang kanyang lola. Pumayag naman ng lola niya kahit natakantaka ito sa desisyon niya. Inamin lang niya rito ang totoong dahilan noong nagbunga na ang kapusukan nila ni Imar. Noong unay nagalit si Lola Rita, pero kalaunan ay napatawa din siya ng matanda. Hindi niya pinaalam kay Imar na buntis siya dahil natatakot siya na matulad sa ibang babae, na isang hamak na kasambahay na binaliwala ng anak ng amo. Marami na siyang kwentong narinig na ganoon ang sinapit. Ang iba'y pinalaglag pa ang mga anak at ang iba naman ay pinagtabuyan sa parang aso. Kaya pinag-usapan nila maglola at ni Tia Beth na itataguyod nila ang kambal. Isaac at Isaiah ang pangalan ng kanyang kambal na lalaki. 5 years old na rin ang mga ito. Kinder na ang mga to. Siya naman ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Education ang kanyang kurso sa isang public school, pero may tuition pa rin. Nanay! Napalingon si Kisses sa tumawag sa kanya. Ang bunso niyang anak na si Isaiah. Bakit anak? Malambing na tugon niya. Dahil nakasalampak sa sahig si Kisses ay nagawang komandong sa kanya ng bubwit. Nanay, tignan mo baby tooth ko. Napangiti siya nang igalaw-igalaw ng kanyang anak ang maliit nitong ngipin. Pwede nating bunutin yan gamit ang sinulid Isaiah. Hindi po ba masakit yun, nanay? Inosenteng tanong nito. Umiling siya. Pumasok na rin sa loob ng kanilang silid ang kakambal nitong si Isaac at lumapit sa kinaroroonan nila. Mano po, Nay? Magalang na saad nito. Hinalikan ang kanyang kamay at pisngi. Humalik din si Kisses sa noo nito. Hindi yun masakit, Isaiah. Ganon din ang ginawa sa akin ni nanay dati. Baling nito sa kakambal. Napangiti si Kisses. Kahit na alam niyang marami siyang pagkukulang sa mga anak niya, ay maayos naman ang pagpapalaki niya sa mga ito. Magkasundo ang kambal at malulusog. Yun ang mas importante kay Kisses. Sige po, nanay. Gusto ko nang tanggalin tong bibitut ko. Nahihirapan akong kumain eh. Nakangiting sambit nga Isaiah. O sige, bukas natin gawin yan. Sa ngayon, kailangan mo na magtrabaho ni nanay, okay? Anya, nagyaya na itong kumain ng merienda. Kaya inasikaso muna ni Kisses ang kambal. Papasok na si nanay sa trabaho. Huwag kayong pasaway kay Lola, okay? Paalam na niya sa kambal matapos ihayin ang merienda ng mga ito. Sumang-ayon naman ng mababait na bubwit at yumakap pa sa kanya ng sabay. Kaya kahit nahihirapan, nagiging magaan ang buhay ni Kisses dahil sa malalambing niyang mga anak. Nang sumunod na araw, takot at pangamba ang naramdaman ni Isaiah nang masaksihan ang ginawa sa ngipin ng kanyang kaibigan na si Makmak. Dahil sa sinabi ng nanay Kisses niya na gagamit ng sinulid upang mabunot ang ngipin niya, kaya pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan para magkwento. Sabi ni nanay ay hindi raw masakit, pero bakit nagkakaganon si Makmak? Pumalaho siya ng iyak, tulo pa ang sipon sa ilong at dugo sa bibig. Tanong ni Isaiah sa kanyang sarili. Nasaksihan niya ang ginawa ng tatay nito, kaya kumari pa siya ng takbo pa uwi sa kanilang bahay. Ayaw na niyang magpabunot ng ngipin gamit ang sinulid. Sa bukana pa lamang ng bahay nila ay sumisigaw na siya. Kuya Isaac! Kuya Isaac! Nakita naman niya ang nanay niya. Kasalukuyan itong nag-aayos ng mga paninda sa terrace para sa grocery store ni Tia Beth. Malapit na ang bahay nila sa store. Madalas ay sa bahay nila binabagsak ang ibang paninda ng matandang dalaga. Ang takot at pangamba sa dibdib niya ay naglaho. Napalitan yun ng ngiti. Saan ka naman galing na bata ka? Kagigising mo pa lang ay naglalakwatsa ka na, anak. Tanong sa kanya ng ina. Lumapit muna si Isaiah sa nanay niya para magmano.
Magandang umaga po, nanay. Mano po? Malambing na sabi niya sa kanyang ina sabay mano. San ka ba galing, Isaiah? Kay Makmak po, nanay. Napahinto sa ginagawa ang kanyang magandang nanay. Namaywang pa ito. Alam ni Isaiah na magsasalita pa naman ang nanay niya, na parang manok sa umaga, kaya nag-peace sign siya. Ginalaw-galaw niya ang kanyang ngipin sa harapan gamit ang dila, bago nagpakyut sa ina. Hindi mo ako madadaan sa pagpapakyut mo riyan, Isaiah, at maya-maya bumunutin natin yung baby tooth mo. O siya, tumulong ka na sa pag-unbox nitong produktong ibebenta natin sa store ni Tia Beth. Nandyan lang ang gunting anak. Masusunod po, mahal na Rina. Biro niya sa nanay niya. Umaga-umaga anak, nakikimarites ka na. Naiiling na sermon nito sa kanya. Nanay, nasan po pala ang kuya ko? Nasa loob anak, nagwawalis ata. Babalik po ako nanay Paalam ni Isaiah. Hindi na nakasagot pa ang nanay Kisses niya dahil kumaripas na siya ng alis. Kuya Isaac! Wala sa sala ang kakambal niya, pero lumabas ito mula sa banyo. Katatapos lang maligo. Hay, kanina pa kita tinatawag, Kuya Isaac. Nakangusong sambit niya. O bakit? May problema ka ba? Naliligo ako. Ikaw, kailan ka maliligo? Walang paso kaya tutulong tayo kay nanay sa tindahan. Walang ganang tanong ng kakambal niya. Humarap si Isaac sa salamin. Sinuklay-suklay pa nito ang buhok. Napangiwi sa Isaiah nang dilaan nito ang hinalaking daliri, saka ipinuna sa magkabilang kilay. Inilabas pa ang 2 biloy nito sa pisngi bago tumingin sa kanya. Kuya, may kwento ako. Pagsisimula niya. Tapos ka na ba sa pagtulong kay nanay, Isaiah? Kasi ako tapos ko nang linisan ng sala. Hindi pa, kuya. Alam mo pa si Makmak? Anong nangyari kay Makmak? Magsisimula pa lamang sa pagkakwento si Isaiah ay bigla na lang siyang napaiyak. Naalala niya kasi ang nangyari sa kanilang kaibigan. Oh, bakit ka umiiyak, Isaiah? Anong ginawa sa'yo ni Makmak? Tara, balikan natin. Re-rest back tayo. Wala po. Kasi yung ngipin ni Makmak ay natanggal na, kuya. Sagot niya sa kapatid na ikinatawa nito. Yun naman pala bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong nito. Hinaplos-saplos pa ang kanyang likod. Tahan na. Kuya, ayoko na pala ng sinulid. Ayoko ng ganun. Masakit pala yun. Umiyak nga si Makmak tapos dumugo ang bibig niya. Ay Saya, mabuti na yun para maganda ang tubo ng ngipin ni Makmak. Di ba gusto mo rin mabunot yung ngipin mo sa harapan na gumagalaw-galaw na? Oo, kaso tumansik yung ngipin ni Makmak. Katwiran niya. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha niya. Paano tumansik? Tinalian po kasi ni Mang Kaloy ng sinulid ang gumagalaw ng ngipin ni Makmak, kuya. Tapos biglang hinatak. Nakita kong tumansik yung ngipin niya. Tapos narinig ko pa na kay Tooth Fairy na raw yung baby tooth ni Makmak. Kinakabahan na kwento niya habang patuloy sa pag-iyak. Ay Saya, ganun naman talaga. Kuya Isaac, hanap na lang po tayo ng doktor sa ngipin, please. Ayoko nang magpabunot kay nanay gamit ang sinulid. Wala naman tayong pera. May bayad ang magpabunot ng ngipin sa dentist, ay Saya. Huwag na natin pag-alalahanin pa si nanay. Kita mo nang ang hirap na siya pagtatrabaho. Sige na please, Kuya Isaac. Hanap tayo ng dentist, please. Kawawa naman ako. Hindi ako makakain ng maayos Sinulid na lang, Isaya. Wala pang bayad. Maraming sinulid dyan si nanay. Gusto mo ako na lang ang humila niyan? Ayoko, kuya. Sigaw niya. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig. Natawa ang kanyang kakambal. Alam kasi nito na takot siya sa dugo. Sa kanilang dalawa, si Isaac ang matured at tila matanda kung umasta at magsalita. Pero identical twin sila. Medyo matangkad lang ng konti ang kuya niya. Sige na nga, Isaya. Sasamahan kita. Pero pag wala tayong mahanap, sinulid na lang ha. Yay! Masayang bulalas niya. Pinunasan niya ang kanyang luha maging ang sipon na kumayat na. Magpapogi ka na muna ron, saka tayo maghahanap ng dentist sa palengke. Utos ng kapatid niya. Agad naman siyang kumilos.
Malapit lang naman ang bahay nila sa loob ng palengke kaya bata pa lang sila ay kabisado na nila ang pasikot-sikot doon. Madalas ay kasama silang mamalengke ni Kisses dahil hindi na sila kayang aturgahin ng Lola Rita nila. Makalipas ang 30 minuto ay lumabas na sina Isaac at Isaiah mula sa silid. Nadatnan nilang magkapatid ang nanay nilang nag-unboxing pa rin ng paninda na i-display sa grocery store. "Nanay!" Tawag ni Isaiah sa kanilang ina. Tumingin naman ito sa kanila. Isaiah, tulungan niyo muna ako dito. Maya-maya ay darating na si Tia Beth. Puputa ka na naman ako nun na parang manok. Naiiling na sambit ng nanay nila. Napabungis-ngis pa silang dalawa. Nagtulong-tulong sila na mag-unbox at mag-display ng paninda. Nasa kabilang kalye lang naman ang grocery store ni Tia Beth. Maliit lang naman yon, pero malaking income buwan-buwan. Umaabot yun ng 100,000 pesos. Kaya kahit paano ay natutustusan sila ni Tia Beth, pati ang pangangailangan ni Lola Rita. Ang sahod ni Kisses sa pagtatrabaho sa grocery store ay baon nilang 3. Pero ang Tia Beth nila ang nagbabayad ng tuition nilang 3. Hindi naman sila hinahayaan ni Kisses na magbuhat ng mabibigat na bagay dahil mga bata pa sila. Friday ng araw na yon, walang klase ang kambal. Ang kanilang ina naman ay saktong wala ring pasok. Pagkatapos na yun ay nagpaalam silang magkapatid na maglalaro lang, ngunit iba ang kanilang misyon. Isaiah, kung wala tayong mahanap na dentist, balik tayo kay Mang Kaloy, o kaya ako na lang ha? Suwestyon ni Isaac. Ayoko nga po kuya, ayokong magpaalis ng ngipin kay Mang Kaloy kahit sa'yo, o kay nanay. Buti kung may libre ditong bunot sa bayan. Meron yan, tara na kasi. Nang makakita sila ng sign ng ngipin sa isang building ay natuwa si Isaiah. Alam nila na yun na ang kanilang hinahanap. Pumasok sila sa loob. Tinungo ang babaeng abala sa pagsusulat sa may desk. Magandang umaga po, ma'am. Bati nila, sabay na yumuko sa harapan ng babae. Magpapabunot po kami ng ngipin. Nakangiting imporma ni Isaiah. May free bunot po ba kayo, ma'am? Malambing na tanong naman ni Isaac. Nagpakit pa ito sa babae. Wala naman kasi silang pera. Umiling ang babaeng tingin nila ay nurse dahil nakaputi itong uniform. Kaya nagpanik si Isaiah. Ito lang kasi nakita nilang dental clinic na malapit lang sa kanila. Kaya nilakad nilang nila. Hindi rin naman sila pwedeng lumayo. Yari sila sa nanay Kisses nila. Samantala, ginalaw-galaw ni Emer ang kanyang ulo. Habang hawak ang nananakit na batok. Kasalukuyan niyang pinag-aaralan ang panoramic x-ray ng isa niyang pasyente na mayroong problema sa loob ng gums. Nakita niya sa x-ray na horizontal impacted ang wisdom tooth ng pasyente, kaya visible ito. Si Emer Montenegro ay isa ng successful dentist ngayon. Sa kanyang edad na 27 ay may sarili na siyang klinik. Magdadalawang taon pa lang siya sa kanyang profession. Mayaman naman ng pamilya niya kaya madali lang sa kanya ang makapagpatayo ng sariling dental clinic. Habang abala sa ginagawa ay nakarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pinto ng kanyang laboratory. May kailangan ka, Jam? Tanong ni Emer sa kasama niyang assistant nurse, si Jam Ramirez na mas bata ng 3 taon sa kanya. Sumilip ang babae sa pinto. Pasensya na po sa abala, Dok. May 2 bubuit po kasi sa waiting area. Gusto kayong makausap. Kumunot ang noon ni Emer. Seryoso niyang tiningnan ng assistant nurse. Ayaw pa naman niyang naaabala sa kanyang trabaho. 2 bubuit? May appointment? Wala po, Dok. Kung pulubi o nanghihingi ng barya, bigyan mo na lang ng 50. Wala akong time for any kind of conversation as of the moment, Jam. Busy ako ngayon. Pero kasi, Dok, makukulit ng mga batang yon. Hindi rin po sila pulubi. Gusto lang magpabunot, kaya gusto ka raw makausap. Wala raw kasi silang perang pambayad. Mga pogi sila eh. Parang kamukha mo nga po sila. Sa narinig ay napaisip si Emer. Sige, prepare the tooth extraction. Kakausapin ko muna sila. Sumang-ayon sa libreng pagpapabunot si Emer. Alam niyang sa panahon ngayon ay bihira na lamang ang mga batang gustong magpabunot ng ngipin dahil unang-una ay takot ang mga ito sa dentista at karayom. Kaya madalas ay pinipilit pa ng mga magulang ang mga anak para lang mabunutan ng ngipin. Hindi gaya sa ibang bansa na normal lang sa mga bata ang pagbisita at pagpapaalaga ng mga ito ng ngipin sa mga dentist. Tawagin mo na lang ako kung handa nang gagamitin ko. Pupuntahan ko lang ang 2 bubuit na sinasabi mo.
Sige po, Doc Imar. Pinatay na muna ni Imar ang illuminator view light niya. Tinanggal niya ang kanyang lab gown bago lumabas sa dental laboratory. Dalawang bata nga ang kanyang nakita na parending nakaupo sa sofa. Nilapitan niya ang kinaroroonan ng mga ito. Kuya Isaac, dalawa tayo magpabunot ha? Dinig niyang wika ng isang batang nakaputing t-shirt. Bumagal ang paglalakad ni Imar. Dahil nag-uusap pa ang dalawang bulinggit. Tama nga si Jam. Cute at pogi ang mga ito. Parang may hawig nga sa kanya noong maliit pa siya. Sa hindi malamang dahilan ay napangiti siya. Ayoko no. Walang bubunutin sa ngipin ko ay saya. Marami ka namang ngipin dyan eh. Ipabunot mo na rin yung dalawang ngipin mo sa harapan. Para same lang tayo, Kuya Isaac. Natawa si Imar sa usapan ng dalawa. Isaac at Isaiah ang pangalan nila. Hindi pwede, Isaiah. Bawal din kasi hindi naman bulok ang ngipin ko. Protesta ng nagngangalang Isaac na sinabayan pa ng pag-iling. Ang unfair mo naman, Kuya Isaac. Dapat same tayo. Sabi ni nanay ay permanentit na raw ang ngipin ko sa harapan, kaya inaalagaan ko to. 3 beses kaya ako nagtitoothbrush. Umaga, tanghali at saka gabi. Hindi na raw kasi tututubo kapag nasira uli. Tapos gusto mong ipabunot ko? Ayoko nga. Hindi na ako pogi niyan kapag wala akong ngipin sa unahan. Mabubungal na ako gaya ni Lola. Seryosong sagot naman ng isa. Pogi ka pa rin naman kuya kahit bungal ka na. Sige na, gayahin mo na ako. Ayoko nga kasi. Maganda na kaya ang tubo ng ngipin ko. Hindi katulad ng ngipin mong gumagalaw-galaw sa harapan. Palagi ka kasing kumakain ng matatamis kaya ganyan eh. Baby tooth pa naman tong ngipin ko. Nauna lang naalis yung baby tooth mo eh. Oh, alam mo naman pala eh. Bakit gusto mo akong pamunutan din? Gusto mo siguro akong pumangit para ikaw na lang ang pogi, no? Mas maganda kasi kapag pareho tayo, kuya. Ang sabihin mo, takot ka lang. Hindi alam ni Imar kung bakit siya nag-e-enjoy na pakinggan ng conversation ng kanyang magiging pasyente. Base pa lang sa paraan ng pagtawag ng nagngangalang na Isaiah ay alam na niyang magkapatid ng mga ito. Kamukha mo na si Pido kapag wala na yung gumagalaw-galaw mong ngipin sa gitna. Natatawang biro ni Isaac sa kakambal. Napasimangot ang isa. Yung dun sa Pido at Dida? Uy, idol ko po yun. Pero ayokong maging kamukha niya. Ang pogi ko kaya. Nagpogi sign pa nga ito. Lihim namang napangiti si Imar. Kung sa bagay, kambal tayo. Ayoko rin maging kamukha si Pido. Mag-artista na lang kaya ako katulad niya, Isaiah. Pero hindi si Pido ang kamukha ko. Si Coco Martin. Pareho kaming maganda ang ngipin. Tumighim si Imar upang kunin ang atensyon ng magkapatid. Bumaling naman sa kanya sina Isaiah at Isaac. Tumayo pa nga ang dalawa bilang paggalang. Siya naman ay bumilis ang tibok ng puso sa hindi malamang dahilan. Umawang ang labi ni Imar. 2 bata na iisa ang mukha ang nasa harapan niya ngayon, na sumasalamin sa kanya noong bata pa lamang siya. Katulad niya ay amber eyes din ang mga mata ng kanyang mga kaharap. Nasa dugo lang nila ang ganoong uri ng mata dahil may lahi ang kanilang ninuno. That might be a coincidence, but it's unlikely since amber eye color is genetically determined and it's rare within their family. Good morning po, sir. Sabay na bati sa kanya ng mga bubwit. Kayo po ba ang dentist? Kung hindi nagkakamali si Imar ay ang batang si Isaiah ang nagtatanong. Malambing ang boses ng isa, samantalang yung kuya nito ay medyo seryoso. Ako nga, ako si Dr. Imar Montenegro. Magpapabunot daw kayo ng ngipin? Opo, Doc Pogi. Ako po si Isaac. Ito naman po si Isaiah. Pakilala ng isang bata na kuya sa dalawa. Napangiti siya sa narinig na tinawag nito sa kanya. Doc, pwede po ba kami magpabunot ng ngipin ng kuya ko? Kaso lang po wala po kaming pera kaya pwede po ba na libre na lang? Tumikhim si Imar. Para talaga siyang nananalamin sa 2 bata. Babayaran ko po kayo, Doc Pogi, kapag naging doktor na rin po ako. Sabi naman ng kakambal nitong si Isaac. Ilista mo lang po ang kuya ko, Doc Pogi. Babayaran ka rin naman po niya kapag doktor na po siya katulad mo. Segunda naman ni Isaiah. Napailing si Imar. Nag-thumbs up pa talaga ito sa kanya.
Gusto mong maging doktor? Tanong niya kay Isaac. Opo, tulad niyo po, gusto kong tawagin din akong Dok. Bibang sagot nito sa kanya. Ngumiti si Imar sa gustong pangarap ng bata. Ganito ang gusto niya sa mga bata, yung wala pang ang kamuwang-muwang ay nangangarap na para sa hinaharap. Okay, sana matapad mo yung minimithi mo. Ikaw naman, Isaiah. Paglaki mo, anong gusto mong maging? Baling na tanong niya sa isa. Sa tuwa sa dalawa ay agad niyang nakabisado kung sino si Isaiah at Isaac. Gusto ko pong maging guro. Mali po kasi yung turo nila sa kaibigan ko, Dr. Pogi eh. Nakasimangot na sagot nito sa kanya. Anong mali sa turo sa kaibigan mo? Sabi niya po kasi ang pinakamaliit raw na manok ay chicken cubes. Tapos ang pinakamabilis na pagkain ay quick-quick. Mahinahon na paliwanag nito. Napaka-inosente. Gusto niyang bumunghalit ng tawa pero ayaw niyang sirain ang mood nito. Pero alam niyang nagbibiro lang ito. Para siguro makuha ang kanyang loob. Dok, pagpasensyahan niyo na po ang kakambal ko. Pahayag na batang si Isaac sa kanya. Mahinang siniko ang kakambal nito. Puro kakalokohan na Isaya. Umayos ka, baka hindi ka bunutan ni Dok ng ngipin. Sige ka. Sorry po, Kuya Isaac. Gusto ko lang naman pong magpatawa. Katwiran ng kapatid nito sa bayoko. It's okay. I know you're joking and it's funny, Isaiah. So, kambal pala kayo? How old are you boys? 5 po. Kindergarten na po kami. Wala po kaming pasok ngayon. Oh, kaya pala kayo narito. Where are your parents? Work po. I see. Hindi kayo natatakot pumunta dito na walang kasamang matanda? Hindi po. Malapit lang po kami rito. Oh, okay. Isaiah, let me see your teeth. Yumuko siya upang makita ang ngipin nito. Sumunod ito sa kanya, saka ibinuka ang bibig. Hindi po ako makakain ng maayos. Ayaw ko po ng sinulid na pambunot sa teeth ko, Dok Pogi. Masakit po yun. Takot din po ako sa dugo. Paliwanag nito. Iginalaw pa nga ang ngipin na ipapabunot. Oh, I see. Bubunutin natin yan ngayon din para hindi ka na mahirapan. Nakangiting sambit niya. Ginulo niya ang buhok nito na ikinangiti nito ng malapad. Bumalik ang kanyang assistant nurse para iimporma na handa na ang lahat. Sinong mauna sa inyo, boys? Itong kakambal ko lang po, Dok. Siya lang naman po ang may gumagalaw ng ngipin eh. Hindi po ako magpapabunot. May nahon na sagot sa kanya ni Isaac. After Isaiah, I'll check your teeth too para sure tayo na walang cavity, okay? Para hindi mahawaan ng permanent mong ngipin. Okay ba yun? Libre po ba? Oo naman. Copy po, Dok. Basta libre po. Nakangiting sagot naman ito. Basta promise me na aalagaan niyo mga ngipin niyo. Dahil isa sa magandang ngiti ang best asset ng isang lalaki. Para isang kindat niyo lang, makukuha niyo na ang babaeng gusto mo. Joke po ba yan, Dok? Nakangiwing tanong ng bubuit. Natawa siya. Kidding aside, Isaac. Tara na sa dental chair ko. Alisin na natin ang problema ng kakambal mo. Anyaya ni Imar. Masaya naman ng kambal kasi libre na ang gagawin niya sa mga ito. Inilalayan niyang makaupo si Isaiah sa dental chair. Nakita tuloy niya ang panlalaki ng mga mata nito nang bumunga dito ang kanyang mga gagamiting tools. Kuya, ikaw na nga mauna. Nauutal na sabi nito sa kapatid, halatang natatakot. Kinuha naman ni Imar ang injection. Ipinakita niya ito kay Isaiah. Hindi naman masakit ang injection, Isaiah. Parang kagat lang to na langgam. Nakita mo ba to? Itinuro niya ang topical anesthesia. Tumango ang bata. Yan ang ipapahid ko sa gums mo para hindi mo maramdaman ng sakit kapag inaalis na natin ang gumagalaw mong tooth. Talaga po? Inosenteng tanong nito. Yes. Okay nga ka na. Start na natin ha. Mas masakit pa po ba na sinulid yan, Doc Pogi? Pangungulit na naman ito. Ano ulit ang sinulid, Isaiah? Pagtataka niya. Nakita ko po kasi yung kaibigan ko. Tinalian ni Mang Kaloy ng sinulid ang ngipin niya at biglang hinatak kaya tumalsik ang ngipin ni Makmak. Kinuha na raw po yun ni Tooth Fairy. Bibong kwento nito. Ah, I see. Maganda rin ang paraan na yun. Pero tama ka, hindi to masakit. Start na tayo ha. Nga ka na. Sige po, Doc Pogi. Sambit nito at talima sa utos niya.
Satisfied naman ang kambal sa ginawa niya. Sinabihan pa niya na kumain ng malamig si Isaiah, katulad ng ice cream. Walang pera ang kambal kaya nagbigay ng pera si Emer sa dalawa. Ayaw pang ang tanggapin ng mga ito, sapat na raw ang libreng pabunot niya. Pero ipinilit niya para mabilis na gumaling si Isaiah. Todo pasalamat ang kambal bago umalis ng klinik. Akala niya ayun na ang huling pagkikita nila. Subalit kinabukasan ay nagdala na ang mga ito ng mga kaibigan kasi libre naman daw ang pagpapabunot sa kanya. Doc Pogi! Chorus na tawag ng dalawa. Kilala na ni Jam ang dalawa kaya pinapasok agad sa klinik. Hey, kumusta kids? May masakit ba sa binunot ko kahapon? May pag-aalalang tanong niya nang lumapit ang dalawa sa kanya para bigyan siya ng yakap. Wala po, Doc. Pero may kasama po kami ni Kuya Isaac. Ang batang si Isaiah ang nagsalita. Magpapabunot din po ang mga kaibigan namin. Sila po ay sina Nate, Mikael, Lucho at Gabriel. Magpapabunot sila? Gulat na tanong ni Imar. 4 na batang lalaki ang nakaupo ngayon sa sofa. Gumagalaw-galaw pa ang mga paa ng mga ito. Nakangiti rin sa kanya. Yes po. Masayang bulalas ng kambal. Oh Jesus. Mahinang bulong niya. O, ayaw niyo po ba, Doc Pogi? Malungkot na tanong sa kanya ni Isaiah. Wala rin po kasi silang pera na katulad namin kaya naisip po namin dalhin na lang sila sa klinik mo. Sumasakit na raw po kasi ang ngipin nila eh. Alright Isaiah, I understand. Katulad kahapon ay wala rin siyang nagawa sa dalawa. Pakiramdam niya ay may kapangyarihan ng kambal upang sumang-ayon sa mga ito. Kaya sinunod na lamang niya ang request ng kambal. Maliit na bagay lang naman yon. Umagang-umaga ay nagbibilang na ng pera si Kisses. Balak niya kasing magpabunot na lang sa dentist ng kanyang anak na si Isaiah. Takot itong gumamit ng sinulid. Okay na to. Dadalhin ko na lang sa malapit na dental clinic sa Isaiah. Kaysa naman mag-collapse ang anak ko sa takot. Kawawa naman. Pero titignan ko muna kung magkano ang pagpapabunot sa bayan. Sinukbit na ni Kisses ang kanyang bag sa balikat. Alam niyang may dental clinic malapit lang sa grocery store ng tiyahin niya. Nagpaalam siya sa kanyang lola na siyang bantay sa store pansamantala. Wala pa naman silang customer. Kahit naka-wheelchair ay minsan nagbabantay ito sa kaha kapag busy sila ni Tia Beth. Nasa kaha rin ng CCTV camera. Nagbabantay ito roon ng shoplifters. Isaac? Kulot ang noong sambit niya sa pangalan ng kanyang isang kambal. Kalalabas lang nito mula sa klinik na pupuntahan pa lang sana niya. Nanay! Tawag nito sa kanya. Sunod niyang nakita si Isaiah, kasabay ang mga kaibigan nito na halatang umiiyak. Anong ginagawa niyo rito mga anak? Muling tanong ni Kisses. Nagpabunot po kami ng libre, nanay. Ang anak niya si Isaac ang sumagot. Libre? Paano naman naging libre? Ang mahal ng bunot ngayon, anak. Opo, nanay. Libre lang po talaga. Sagot naman ni Isaiah sa kanya. Mag-i-inquire nga sana ako rito para pabunutan ka ng ngipin dahil sabi mo kahapon ayaw mo ng sinulid. Wag na po, nanay. Nabunot na po ni Doc Pogi ang ngipin ko. Hinawakan pa ang isa niyang kamay. Sabay hila sa kanya papasok sa dental clinic. Isaiah, anong ginagawa mo anak? Sabi mo bunot ka na. Ipabunot po natin ang ngipin niyo, nay, para mas maniwala ka po na libre lang siya. Paliwanag nito. Ano ka ba anak? Walang sira ang ngipin ko. Oo na, naniniwala na akong libre dyan. Pero makulit ang anak niya. Hinila pa rin siya sa loob ng klinik kasunod ang kakambal nito at tropa ng mga ito. Doc Pogi! Sigaw nito sa binatang nakatalikod mula sa kanila. May binabasa ito sa chart. Oh Isaiah, bakit kayo bumalik? Biglang napako si Kisses sa kinatatayuan niya dahil sa pamilyar na boses. Hindi siya pwedeng magkamali. Alam niya kung sino ang nagsalita. Memoryado na niya ito kahit ilang taon na ang lumipas. Magpapabunot po si nanay po, pero libre po ulit ha. Mabilis na sabi ng anak niya. Nang lumingon sa kanila ang binata ay parang hindi pa siya nito nakilala agad dahil muli nitong ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Ngunit kalaunan ay muling ibinalik ang tingin sa kanya. Kisses? Hindi makapaniwalang sambit nito sa kanyang pangalan. Bayolenteng napalunok si Kisses. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Senyorito Imar? Kilala mo si nanay, Doc Pogi?
Tanong ng anak niya kay Imar, kaya tumingin ang binata sa bata. Yes, kilalang kilala ko siya, Isaya. Nanay, ikaw po, kilala mo rin si Doc? Siya po ang dentist na mabait. Libre lang po ang pagpapabunot namin sa kanya ng ngipin sa kalinis. Paliwanag naman ni Isaac sa kanya. Si Kisses naman ay hindi na mapakali. Hindi na niya alam ang gagawin. Hindi niya lubos maisip na nakita na pala ang mag-aama. Kailangan na ba niyang sabihin kay Imar ang totoo? Ang tungkol sa kambal? Maraming salamat, senyorito. Pero kailangan na naming umalis. May trabaho pa kasi ako. Paalam niyang bigla sabay hawak sa mga kamay ng kanyang kambal. Subalit bago pa sila makalabas ng dental clinic ay naharangan na sila ng binata. Balak mo ba akong takasan ulit, Kisses? Hindi ba dapat kailangan natin mag-usap ngayon? Malamig na tanong nito. Nakakapaso ang mga titig nito sa kanya. Hindi niya mawari kung galit yon o pananabik. Kinabahan si Kisses. May mga bagay at katotohanan talaga na kahit anong gawin mo ay hindi mo matatakasan. Ano naman ang pag-uusapan natin ngayon, Senyorito Imar? Still, Senyorito. Stop calling me that. Huwag mo akong iwasan. Mag-usap tayo, Kisses. Mariin na saad nito. Naramdaman niya ang marahan na paghila sa kanya ni na Isaac at Isaya. Ngunit hindi na yun binigyan pa ng pansin ni Kisses. Ano ba ang pag-uusapan natin, Doc? Nagpasalamat na po ako sa ginawa niyong kabutihan sa mga anak ko, pati na sa mga kaibigan nila. Really, Kisses? Aalis ka na lang agad-agad? Hindi ba dapat magkwentuhan muna tayo? Nakangising wika nito. Kids, dito muna kayo. May ice cream ako. Kain muna kayo bago umuwi. Ate Jem will take care of you, okay? Wala siyang nagawa nang sumama ang kambal sa binata. Kasama na ang mga kaibigan nito. Merong pantry room ang klinik. May bilog doong mesa at mga upuan. Sinanyasan pa siya ni Imar na hindi siya pwedeng umalis sa may lobby. Nakikita pa naman niya ang mga bubwit na nag-i-enjoy kumain ng ice cream. Inaasikaso ang mga ito ng assistant ni Imar. Gusto mo bang matunaw na ang ice cream mo, Kisses? Napalingon siya sa binata. Kanina ay binigyan din siya nito ng ice cream pagbalik sa lobby. Magkaharap na silang nakaupo ngayon. Hindi natatagalan ni Kisses ang dalawang pares ng mga mata nito. Mukha rin may hinala na ito tungkol kina Isaya at Isaac. Kilala niya ang binata. Matalino ito. Hindi naman ito siguro manhid kung walang nararamdaman na lukso ng dugo. Tapos, hindi rin maikakaila na kamukha ito ng kambal. Ayokong kainin yan. Tanggi niya. Kinuha niya lang ang baso ng tubig. Yun ang kanyang ininom. Kamusta na nga pala si Lola Rita, Kisses? Napataas ang isang kilay niya sa narinig. Akala niya ipag-uusapan na nila ang tungkol sa kambal. Ngunit hindi naman pala. Naayos naman ang lagay ng lola ko. Salamat sa concern, Senyorito Imar. Senyorito pa rin. Doktor na ako ngayon, Kisses, at wala ka na sa asyenda, remember? Napatikim siya. Ibinalik niya sa center table ang baso na wala ng laman. Okay, Doc. Sabi mo may pag-uusapan tayo. Ano naman yun? May trabaho kasi ako. Tanong niya para naman makaalis na sila sa dental clinic nito. Pinagsiklop nito ang dalawang palad. Naninimbang na tinitigan siya. Yung nangyari sa atin 6 years ago, Kisses. Matagal nang lumipas yun. Anong connect nun sa kasalukuyan, Imar? Seryosong tanong niya. Dapat nga magalit ako sa'yo, Kisses. Balak mo pa akong talikuran. Nang nakita mo ako kanina ay parang nakakita ka lang ng multo. Dahil siguro sa kambal, tama ba? Nag-iwas ng tingin si Kisses. Isa ito sa iniiwasan niya, na magtagpo muli ang kanilang landas. Alam naman kasi niyang walang mangyayari kung ipapaalam niya dito ang lahat. Wala silang relasyon. Katulong lang siya at ito ay napakayaman. Baka kunin pa nito ang kambal sa kanya. Kisses? Untag nito sa pananahimik niya. Imar, sa totoo lang ay wala naman talaga tayong dapat balikan sa nakaraan. Dati lang akong katulong sa hasyenda niyo, di ba? Kaya dapat ay wala ka ng pakialam sa akin. Walang emosyon na sambit niya. Napabuntong hininga ang binata. May nangyari sa atin, Kisses. Isang pananagot na sanang gagawin ko noon sa'yo. Pero nagising na lang ako ng araw na yun na umuwi na raw kayo sa probinsya niyo. Siyempre, nagmukha akong baliw na hanap ng hanap sa'yo. May hinanakit na sagot nito. Siya naman ang napahinga ng malalim. Hindi niya inaasahan ng sinabi nito. Na tila nasaktan ito sa kanyang pag-alis noon.
Akala niya ay wala itong pakialam at binibiro lang siya nito na gusto siya nito. Lalaki ka, Imar. Wala namang nawala sa'yo, hindi ba? Hindi ka ba na-turn off sa'kin? Binigay ko ang sarili ko sa'yo ng ganun-ganun lang? Don't ever say that again, Kisses. Gusto ko nangyari sa atin noon. Gusto kong makilala ang kambal. Sa mga mata pa lang nila, alam ko na kung sino ang biological father nila. Nakuha nila yun sa akin, pati yung dimple nila. Nanginig ang mga kamay ni Kisses. Wala na nga siyang kawala pa, kundi ang magsabi ng katotohanan. Dahil kung hindi niya haharapin ngayon, ay kailan pa siya magiging handa? Talaga ba? Paano na lang kung hindi mo pala sila anak? Na baka nga may asawa na ako na pareho ng mga mata mo at dimple. Ngumisi lang sa kanya ang binata. Sumandal pa ito sa headrest ng sofa. Saka siya tinitigan. Alam ko naman na hindi ka pa kasal, Kisses. Malakas ang loob na sagot nito sabay sulyap sa kanyang daliri. Napatighim si Kisses. Next time na lang tayo mag-usap tungkol dyan, Imar. Kailangan ko nang bumalik sa amin. May trabaho pa ako. Paalam niya. Pagtayo pa lang niya ay muli itong humarang. Imar. Grabe ka, Kisses. Wala ka talagang konsiderasyon sa akin. Naging tapat naman ako sa feelings ko sa'yo noon. Pero bakit parang hindi mo yun mapahalagahan? Okay lang naman na ayaw mo sa akin. Pero ang mga anak ko, gusto ko silang makilala. Kung iniisip mong tatakasan kita, ay nagkakamali ka, Imar. Ang lola Rita ko lang ang naiwan sa store ng tiyahin ko. Kailangan kong bumalik doon bago pa man dumating si Tia Beth. Fine, pero sasama ako sa inyo pa uwi. Tumatangong saad nito. Seryoso ka ba sa sinasabi mong yan, Imar? Oo, mukha ba ako nagbibiro? Gusto ko rin namang makita si Lola Rita. Isang malalim na buntong hininga lang ang pinakawala ni Kisses. Tinanguan niya ang lalaki. Sumama na nga ito sa kanila. Maski ang mga batang kasama nila ay nagtataka rin. Ngunit halata naman ang pagiging masaya habang sama-sama silang naglalakad pabalik sa grocery store. Nakahinga ng maluwag si Kisses nang makitang wala pa ang masungit niyang tiyahin sa tindahan. Mabait naman ito pero may pagka-istrikta. Palibhasa'y matandang dalaga. Anong problema, Kisses? Tanong ni Imar sa kanya. Wala. Halika, nandito ang lola ko sa loob ng store, Imar. Nanay, ano po palang ginagawa rito ni Doc Pogi? Singit sa kanila ni Aisaya na halatang nagtataka. Aisaya, dun muna kayo sa bahay natin maglaro, anak. Saka itong doktor na bumunot ng ngipin niyo ay kilala rin ni Lola Rita. Kakamustahin lang niya ang lola. Malumanay na paliwanag niya sa anak. Pero ikaw po ba, nanay? Kilala mo rin siya? Hindi ko po sumagot kanina eh. Ang kakambal naman ito ang nagtanong. Kung hindi ko siya kilala, edi sana anak wala siya rito, di ba? Pamimilo sa panikisas sa kanyang bubwit na ikinanguso nito. Napangiti si Imar sa usapan ng mag-iina. Muli na niya itong inaya sa may counter. Kids, mamaya na tayo mag-usap, okay? Sabi nito sa kambal. Sige po, doon muna kami sa bahay. Chorus na sagot ng dalawa. Apo, bakit yata natagalan ka sa labas? Bungad na tanong sa kanya ng lola niya pagpasok niya sa counter ng grocery store. Nagmano siya rito. Pasensya na ho, lola, may kinausap pa po kasi ako. Siya nga po pala, may bisita po tayo. Nagpakita na nga ang binata na ikinagulat pa ng kanyang abuela. Matanda na ito, ngunit nakakaalala pa naman ito. Si Senyorito Imar na ba yan, Kisses, apo? Gulat na tanong nito. Opo, siya nga po, Lola Rita. Kamusta po, Manang Rita? Ngiting-ngiting bati ni Imar sa matanda sa bayapos dito. Ay, napakagwapo mo pa rin, Senyorito. Teka, nakita mo na ba mga anak niyo ng apo ko? Kamukhang kamukha mo siya, iho. Masayang bulalas nito. Natigilan si Kisses. Nang lingunin niya si Imar ay ang lapad-lapad ng ngiti nito. Mukhang natutuwa sa pagiging tapat ng lola niya. Kamukha ko raw mga anak natin, Kisses. Nakangiting sambit nito sa kanya na tila pinangangalandakan na kampi ito dito. Nagsitaasan pa ang balahibo niya nang hinaplos nito ang kanyang bewang. Kaya mabilis niyang siniko si Imar. Po, sinong kamukha mo, Doc Pogi? Napaiktad naman sila sa gulat nang marinig nila ang boses ni Isaac sa likuran nila. Nakalimutan nila na nasa paligid lang pala ang kambal, pero akala nila ay umuwi na rin ang mga ito. Nagkatinginan si Kisses at Imar. Hinirapan niya ang lalaki saka ininuso ang dalawang bubwit. Kisses, tulungan mo naman ako please.
Nagsusumamong sambit nito. Lumapit pa ito sa kanya. Hinawakan ng kanyang balikat. Bahala ka, ikaw ang magpaliwanag sa kanila. Iginalaw pa niya ang kanyang balikat upang matanggal ang kamay nito. Hay nako, kayong dalawa talaga. Nagkakahiyaan pa kayong magsabi sa kambal. Natatawang singit ni Lola Rita. Samantala, kabadong-kabado na si Imar. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Akala niya kasi ay madali lang magpakilala bilang ama ng kambal. Ngunit hindi pala. Aminado siyang magaan agad ang loob niya sa kambal. Pero hindi naman niya akalain na sa loob ng 2 araw ay magiging instant daddy pala agad siya na hindi naman niya ikakaila dahil masaya siya sa natuklasan. Mahal niya si Kisses at ito ang pangarap niyang maging asawa at ina ng magiging anak niya na natupad na pala noon pa. Ano po ba yun, Dok Pogi? Sinong anak niyo ng nanay ko na kamukha mo? Naiinip na usisa sa kanya ni Isaac. Oh, marami na pala kaming customer. Ikaw nang bahala riyan, Dok Pogi. Sambit ni Kisses. Nagawa pa nitong tapikin ng kanyang balikat. Masikip na tayo rito. Doon muna kayo sa bahay. Isama mo na si Lola. Naalala ni Imar na katabi lang niya si Lola Rita. Lola Rita? Tawag niya sa matanda. Magpapatulong sana siya rito. Naiintindihan kita, senyorito. Nakakakaba naman talaga magpakilala sa mga anak. Ngunit mainam nang marinig nila mula sa iyong katotohanan, kaysa ang malaman nila sa iba. Alam mo naman sa panahon ngayon ay iba na kung mag-isip ang mga bata. Pahayag ng matanda. Salamat po, Lola Rita. Nakangiting sambit ni Imar kahit na ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Mga apo, makinig kayo kay Lola. Pagsisimula nito, nalilito man ang kambal ay tumangulang ang mga ito bilang tugon. Itong si Senyorito Imar ay dati siyang anak ng aming amo sa hasyenda doon sa Santa Maria. Siya nga pala ang isa sa dahilan kung bakit nandito kayo sa mundong to. Ano pong ibig mong sabihin, Lola Rita? Tanong ng isang kambal na si Isaac. Senyorito, ikaw na dapat sumagot sa tanong ng mga bata. Sabi sa kanya ni Lola Rita. Huminga ng malalim si Imar saka siya lumuhod sa harapan ng kanyang mga anak. Isaac, Isaiah. Hindi niyo ba hinahanap ang daddy niyo? Yun ang mga katagang lumabas sa bibig niya. Napatingin pa siya sa counter kung saan abala si Kisses sa pag-e-estima sa mga customer. Nasa isang sulok sila para hindi makaabala sa mga mamimili. Si tatay po? Bakit po? Kilala mo po ba ang tatay namin, Dok Pogi? Inosenteng tanong muli ni Isaiah. Mausisa talaga ito at makulit kaysa kay Isaac. Nakita niyang nagkibit balikat lamang si Kisses nang mapatingin sa kanila. Oo, kilalang kilala ko siya, kahit hindi sinabi ng nanay niyo. Sagot niya. Pareho niyang hinawakan ng balikat ng magkapatid. Sino po kung ganon? Pangungulit ng mga ito. Ako ang daddy niyo, Isaac, Isaiah. Matatanggap niyo ba si daddy sa buhay niyo, mga anak? Emosyonal niyang tanong. Kinakabahan siya sa sagot ng dalawa. Nagulat ang dalawang bubuit. Mabilis na tiningnan nito ang ina nilang abala sa counter. Totoo po ba na ikaw ang tatay namin ni Kuya Isaac? Tanong ni Isaiah sa kanya. Marahan na tumango si Imar. Nanay, siya po ba talaga ang tatay namin ni Isaiah? Tanong nito sa ina na napalakas, kaya napatingin din ng mga customer. Siya nga mga anak. Simpleng sagot nito. Si Imar naman ang nagulat nang bigla na lamang siyang niyakap ni na Isaiah at Isaac. Ang tanging narinig na lamang niya ay ang paghikbi ng kanyang kambal. Sa pinaghalo-halong emosyon na nararamdaman ni Imar ay naiyak na rin siya. Niyakap niya ang kambal. Ilang beses niyang hinalikan ang mga ito sa pisngi. Opo, tanggap na tanggap ka po namin, tatay. Sabay na sagot ng kambal sa tanong niya. Salamat mga anak. I'm sorry kung na-late si daddy na makilala kayong dalawa. Mahinang sambit niya. Okay lang po, tatay. Ang mahalaga po, narito ka na. Yay! May tatay na kami at Dok Pogi pa. Lagi nang may bubunot ng ngipin ko. Masayang bulalas ni Isaiah. Kamukha natin siya, Isaiah. Kaya pogi tayong dalawa. Sambit naman ni Isaac na ikinatawa ni Imar maging ng mga customer sa tindahan. Kahit abala si Kisses sa customer niya, ay hindi nawala ang pagsulyap-sulyap niya sa mag-ama. Hinayaan na lang niya si Imar na asikasuhin ang kambal at si Lola Rita.
Ang sunod na nga niyang nakita ay ang yakapan ng mga ito. Ang lola Rita niya ay nagpapahid na rin ng luha sa pisngi nito. Hindi ko naman sila dapat pagkaitan ng karapatan. Deserve naman nila na makilalang isa't isa. Hindi ko rin naman pwedeng hadlangan si Imar. Kailangan siya ng kambal. Kailangan na may tumayong ama kina Aisa at Isaiah. Oo nga, minahal at inalagaan ko sila. Ngunit iba pa rin naman kung may father figure silang makakasama. Bulong ni Kisses sa sarili habang pasulyap-sulyap sa mag-aama na ngayon ay nagbibiroan na. Nang dumating na si Tia Beth kasama ang helper nito, ay nagpaalam na muna si Kisses sa tiyahin na dadalhin na sa bahay si Lola Rita. Hindi niya binanggit dito ang tungkol kay Imar. Nauna na ang mag-aama sa bahay nila kanina. Si Isaiah siyang mas makulit, madaldal din yan at pilyo. Nakangiting kwento ni Kisses sa lalaki. Nasa salas sila. Ipinapakita niya dito ang photo albums ng kambal. Naririnig niya tuloy ang pagsinghot nito. Naging emosyonal ito habang iniisa-isa ang pictures nilang mag-iina. How about Isaac, Kisses? Si Isaac naman, madaldal lang yan kung kami ang kasama niya. Siguro nagmana sa'yo. Suplado siya kay bata-bata pa. Mabait naman siya, matulungin din. Yun nga lang palaging nasa salamin para lang mag-ayos ng buhok. Tapos ipapakita ang dimple niya. In short, nagpapakit siya palagi sa amin. Pero sa ibang tao, tahimik siya. Kwento pa niya. Napangiti si Imar. Pinagmamasdan ng dalawang anak na nasa tapat lang nila at nakaupo. Tumutulis na nga ang mapupulang labi ng mga bugwit. Sinisiraan mo naman po yata ako sa tatay namin, nanay eh. Nakasimangot na sambit ni Isaac. Come here, boys. Payakap si tatay. Hindi pa ako nagsasawa na yakapin kayong dalawa eh. Wika ni Imar sa kambal. Agad namang lumapit ang mga ito at yumakap sa tatay. Nang araw na yon, tila nakatanggap ng malaking achievement si Imar. Walang kasing saya ang nararamdaman nito. Ngayon pa lang ay gusto na nitong iuwi ang mag-iina at maging isa silang buong pamilya. Makalipas ang ilang oras ay nagpaalam na muna si Imar sa kambal dahil may kailangan siyang gawin sa klinik. Sobrang saya niya dahil sa wakas may tatawag ng daddy sa kanya. Tatay nga palang tawag sa akin ng kambal ko. Naiiling bagamat nakangiting sambit ni Imar sa sarili habang pabalik sa dental clinic. Dok, ang dami pong pasyente niyo kanina. Sinabi ko na sa Monday na lang sila bumalik. Bungad sa kanya ni Jam pagpasok niya sa klinik. Sorry, Jam. Napasarap kasi ang kwentuhan namin ng kambal eh. Katwiran niya lamang. Totoo po bang sinabi niya sa text kanina na anak niyo ang kambal? O sisa nito? Sa 2 taon niya itong assistant ay nakagaanan na niya ito ng loob. Dati ang klinik niya ay nasa Makati, pero lumipat sila sa Quezon City. At kahit malayo ay sumama pa rin sa kanya si Jam. Oo, Jam. Hindi ko rin nakalain na makikilala ko sila. Matagal ko nang hinahanap ang nanay nila, pero hindi ko matagpuan. Narito lang pala sila sa Quezon City. Sobrang saya ko nang malaman na may mga anak pala ako. Happy po ako para sa inyo, Doc. Ang cute ng kambal. Ang ganda rin ng mommy nila. Salamat. Sana nga ay mauwi kami sa kasal. Ligawan mo ang mommy nila, Doc. Yun na nga ang plano ko. Kaya ikaw na munang bahala rito. Kapag wala ako, alam mo na kung nasan ako. Nasa mag-iina ko ako. Plano niya na dumalo sa Sunday sa mag-iina. Yun mismo ang araw ng kanilang day off sa trabaho sa klinik. Sana matsambahan din niyang day off si Kisses para mayaya niyang lumabas ang mag-iina. Sa kwarto naman nilang mag-iina ay kinukulit si Kisses ng kanyang mga anak. Gusto ng mga bubwit na magkwento siya tungkol kay Imar. Ang pogi po talaga ng tatay namin, Nay, no? Ngiting-ngiting sambit ng anak niya si Isaiah. Bakit kaya hindi natin napansin na kamukha natin si Doc Pogi? No, Isaiah? Wika naman ng kakambal nito. Napailing si Kisses. Kahit halatang inaantok na ay nagawa pang makipagkwentuhan sa kanya ng kambal. Masayang-masaya ang mga ito na dumating na ang ama ng mga ito sa buhay nila. Ang mabuti pa'y matulog na kayo, Isaiah, Isaac. Malalim ng gabi mga anak. Malambing na sabi niya. Higa na, bukas na lang tayo magkwentuhan ulit. Inayos ni Kisses ang kumot. Si Isaiah ang tinabihan niya. Dadalaw po ba bukas si tatay, Nay? Hindi ko alam, Isaiah. Please, matulog na lang tayo. Inaantok na rin kasi ako. Kailangan kong gumising ng maaga bukas at tutulungan ko si Tia Beth sa tindahan.
Nag-goodnight kiss na nga sa kanya ang dalawa. Pinagmasdan na muna niya ang kambal bago siya tuluyang dinalaw ng antok. Kinabukasan, magbubukas pa lang ng grocery store si Kisses nang makarinig siya ng pagbusina ng sasakyan. Sino naman kaya to? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Automatic na bumilis ang tibok ng puso niya nang makilala ang driver ng kotse. Hello, Kisses. Good morning. Nakangiting bati sa kanya ni Imar nang makalabas ng sasakyan. Naglakad ito palapit sa kanya. May bitbit pang ang pumpon ng bulaklak sa paper bag. Good morning. Bakit ang aga mo pumunta rito, Imar? Kaswal lang ang suot ng lalaki. Nahuhulaan Kisses na wala itong pasok sa trabaho. Kahapon kasi nakapormal ito kaya gwapong-gwapo siya rito. Pero hindi lang niya pinapahalata. Aminado siyang mas lalong gumwapo si Imar. Lumaki ang katawan nito. Kagabi nga'y iniisip niya kung may girlfriend kaya ito o asawa na. Hindi naman siya makapagtanong dala ng hiya. Maaga akong nagising. Excited kasi akong makita ulit ang mga anak natin. Heto, nagluto pa ako ng breakfast para sa atin, Kisses. Ang ibig mong sabihin ay hindi ka pa kumakain ng agahan yan? Gulat na tanong niya. Tumango lang ito. At para saan yung bulaklak na yan, Imar? Para sa ito. Here. Pinagtulakan ito sa kanya ang bulaklak. Para saan nga to, Imar? Bakit mo ako binibigyan ito? Para sa'yo nga. Siyempre, ikaw ang ina ng mga anak ko. Dapat ay bigyan kita ng bulaklak. Masama ba? Kumunot ang noo ni Kisses, kahit naramdam niya ang init sa kanyang magkabilang pisngi. Hindi mo naman kailangan mag-abala pa, Imar. Wika niya, pero sa loob ay kinikilig siya. First time kasi niyang makatanggap ng bulaklak mula rito. Gusto kong mag-abala kaya wag ka nung kumontra. Gusto kong makita ng mga anak natin na sweet ang daddy nila sa kanilang mommy. Wait, nasa na pala ang tita mo? Hindi mo lang ako pinansin kahapon nun. Kailangan ko siyang makausap. Sabi nito. Bakit mo kakausapin ng tiya ko, Imar? Kasi, sinadya nitong ibitin ang sasabihin. Napaatras si Kisses nang humakbang ito palapit sa kanya. Hoy, wag mo nga akong lapitan ng ganyan, Imar. Hindi pa ako naliligo. Ayos lang, mabango ka naman. Anyway, yung sinasabi ko sa'yo, bala ko nga kausapin ng tiya mo. Kasi liligawan ko ang pamangkin niya. Walang halong pagbibirong sambit nito na ikinabigla ni Kisses. Ano? Bakit mo naman ako liligawan, Aber? Kasi noon pa man gusto na kita. Sinabi ko na yan sa'yo pero hindi ka naniwala. Teka, bakit? Bawal ka bang ligawan? May boyfriend ka na ba, Kisses? Seryosong tanong sa kanya nito. Naging blanko ang ekspresyon ng muka. Ang aga-aga mong mambola, Imar. Hindi ka nakakatuwa. Hanggang ngayon ba naman paborito mo pa rin akong asarin? Binuksan na lamang ni Kisses ang grocery store. Papasok pa lang sana siya ng tindahan nang tigilan siya ni Imar sa pamamagitan ng paghawak sa braso niya. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Kisses. Imar, busy ako. Hintayin mo na lang na magising ang mga anak mo. Anak natin. Pagtatama nito. Umikot lang ang kanyang mga mata. Hindi ako nambobola, Kisses. Saka seryoso ako sa panliligaw ko sa'yo. Ginagawa mo ba ito ng dahil lang sa kambal, Imar? No. Sariling kagustuhan ko to. Hindi ba sinabi ko na sa'yo noon na gusto kita? Paulit-ulit naman tayo, Kisses eh. At sa tingin mo ba'y paniniwalaan pa kita ngayon, Imar? 6 na taon na lumipas. At sa tingin mo rin ba ganun lang kadali ang makalimot? Simula nang umalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin, binigyan mo na ako ng dahilan upang hindi ka makalimutan. Akala mo ba ganun ka kadali kalimutan? Imar, past is past. Kalimutan na lang natin yun. Isa pa, masaya ka naman, di ba? Binibigyan na kita ng karapatan sa mga bata. Anak mo naman sila, kaya hindi ako magiging hadlang sa inyo. Agad na siyang pumasok sa store. Dumiretso siya sa counter. Hindi na nga napansin pa ni Kisses na nakalapit na naman sa kanya ang lalaki. Imar, ano ba? Itinulak niya ito sa dibdib dahil nakaharang na naman ang katawan nito sa kanya. Ang dalawang braso nito ay nasa magkabilang gilid na niya. Nalalanghap niya ang mabango nitong hininga, pati na ang aftershave at sabon nito. Sa'yo ba hindi mo ako mabibigyan ng karapatan na matawag kong akin, Kisses? Higit na bumilis ang heartbeat ni Kisses sa narinig na tanong nito. Oo, 6 na taon na nakalipas. Pero sa tingin mo ba ganun lang kadaling kalimutan ng nararamdaman ko para sa'yo? Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Imar, hindi tayo bagay.
Sobrang yaman mo. Baka mapahiya ka lang sa pamilya mo. Tingin mo ba matapobre sila? Kisses, kung hindi ka umalis noon, ipaglalaban kita kahit kanino. Pero hindi mo ko binigyan ng karapatan na gawin yun. Umalis ako dahil natakot akong ipagtabuyan ng pamilya mo. Alam mong katulong lang kami ni Lola sa inyo. Ngayon na nakilala mo ang kambal, hindi ko naman sila ipagdadamot sa'yo. Kung iniisip mo ang co-parenting, hindi ako makakapayag dyan, Kisses. Gusto kong buo ang aking pamilya na ihaharap ko sa mga magulang ko. Bilang isang ama, hindi ko gugustuhin na lumaki sina Aiza at Isaiah na hindi maayos ang relasyon natin. Kisses, huwag na tayong tumulad pa sa iba na kayang tiisin ng mga anak na hindi buong pamilya. Mahal kita. Please, huwag kang matakot kina Mami. Kilala ka nila at ipaglalaban kita kung sakaling hindi ka nila tanggap para sa akin. Grabe, kung ano-ano nang pinagsasasabi mo riyan, wala pa nga akong sinasabi. Usal niya. Napakamot pa siya sa kanyang pisngi. Mabilis siyang pinigilan ni Imar. Napahinga siya ng maluwag. Nakita niya na nasa labas na ng store ang Tia Beth niya. Ang mabuti pa, Imar, tumulong ka na lang sa akin dito habang tulog pa ang kambal. Nandyan ang tiya ko. Kapag nagalit yan sa akin, ikaw ang ihaharap ko sa kanya. Masungit pa naman yun. Akala niya ididistansya na sa kanya ang binata. Subalit hindi man lang ito nagpatinag wala sa kinitatayuan nito. Nakakulong pa rin siya sa mga bisig ni Imar. Imar, dumistansya ka na nga. Nandiyan na sabi si Tia. Dalawang palad na ni Kisses ang dumampi sa matigas nitong dibdib para lang makawala siya dito. Hindi mo pa ako sinasagot, nanay ni na Aiza at Isaiah. Naaaliw na sabi nito. Hinawakan pa nga nito ang baba niya. Iniangat yun pataas. Ano ba kasi yung tinatanong mo? Imar, nasa labas na talaga si Tia Beth. Mapuputokan tayo noon. Kinakabahan na saad niya habang papalapit ng papalapit ang matandang dalaga sa pintuan ng store. Yung sinabi ko naliligawan kita, Kisses. Pumayag ka na. Oo na. Lumayas ka na sa harapan ko at nariyan na ang dragon. Pagkasabi niya noon ay hinapit siya nito sa bewang. Bago pa makapag-react si Kisses ay naangkin na ng binata ang kanyang labi. Ngunit mabilis na halik lang yun dahil bumukas na ang pinto ng store. Pakiramdam niya tumagal ng ilang minuto ang halik na yon. I missed you so much, Kisses. Narinig niyang bulong nito sa kanyang tenga. Kisses, sino naman niyang kasama mo kay aga-aga? Masungit na tanong ng tiyahin ni Kisses. Mukhang hindi nito natandaan si Imar kahapon. Sinenyasan ng lalaki na lumabas na. Ngunit hindi ito umalis sa tabi niya. Sa halip ay binati pa ni Imar si Tia Beth. Good morning po, Ma'am. Teka, ikaw ang lalaki kahapon, tama? Ako nga po. Magalang na sagot nito. Parang pamilyar ang mukha mo. Sandali lang. Anong tiya niya? Ikaw ba ang dentist doon sa may palengke? Napadaan ako minsan sa dental clinic mo. Nakita kita sa labas. Ako nga po yun, Ma'am. Nandito po ako para sana ligawan ng pamangkin niyo. Seryosong pahayag nito. Si Kisses? Opo. Aware ka ba na nabuntis yan sa pagkadalaga, iho? Dalaga pa yan, ngunit may mga anak na. Mas mainam ang bumalik ka na lang sa dental clinic mo. Kalimutan mo na rin ang sinabi mong panliligaw. Hindi rin naman kasi nagpapaligaw ang pamangkin ko. Nakafocus yan sa mga anak niya at sa pag-aaral niya. Tia Beth, singit ni Kisses. Nahihiya siya sa pinagsasabi ng tiyahin niya. Pakiramdam niya kasi ay masyado siyang mababang tao kapag ganoon ang tingin sa kanya. Oo, minsan nakakahiyang maging isang dalagang ina. Huhusgahan ka ng maraming tao. Kaya minsan, pinanghihinaan ng loob ang isang dalagang ina na sumubok magmahal muli. Pero hindi naman siya makakapayag na pigilan ni Tia Beth ang ama ng kanyang mga anak. Mahal niya si Imar noon pa. Ngayon na nagpahayag na ito ng pagmamahal sa kanya at handa siyang ligawan, hindi niya hahayaang hadlangan yon ng kanyang tiya. Magsasalita pa sana siya pero sumingit si Imar. Ma'am, I'm here to take my responsibility. I'm the one who got Kisses pregnant 6 years ago. And please, huwag niyong sabihan ng ganun ang ina ng mga anak ko. Mabuting tao si Kisses. Nagawa niyang alagaan ng kambal kahit wala po ako sa kanyang tabi. I'm proud of her dahil pinili niyang panindigan ng kambal. Ang maging ina ng maaga ay isa sa napakahirap na responsibilidad. Wala ka po sa kinitatayuan niya ngayon, kaya hindi niyo yun nararamdaman. Seryosong pahayag ng binata. Naramdaman ni Kisses ang paghawak nito sa kanyang kamay. Imar, naiiyak na sambit niya sa pangalan nito.
Tila natutunaw ang kung anumang yelong nakabalot sa puso niya. Nandito ako para panagutan si Kisses, ma'am. Seryosong sambit pa ng binata. Kung ganun, ikaw pa lang nakabuntis sa pamangkin ko. Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na mag-isang naghirap si Kisses sa kambal? Mabuti na nga lang at nakaalalay kami ni nanay sa kanya. Patawad po kung 6 na taon bago ko siya napanagutan. Maniwala kayo. Hinanap ko siya at si Lola Rita. Pero wala na sila sa Iloilo. Walang makapagsabi kung saan sila lumipat. Hindi ko po intensyon na takbuhan si Kisses. Handa akong panagutan siya. At hindi ko rin alam na buntis siya. Pero ngayon na nakita na kaming muli, handa akong panagutan sila ng kambal. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Tia Beth. Tiningnan pa si Kisses sa mga mata. Tama ka, iho. Hindi ko nga naranasan ang nangyari sa pamangkin ko. At natutuwa akong malaman na handa mong panagutan si Kisses. Bumaling ito sa pamangkin. Alam mo rin, Kisses, na kung gaano kita pinaghihigpitan sa lahat ng bagay, yun ay dahil alam ko ang isa sa kahinaan nating mga babae. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama. Ayokong magmahal ka sa maling tao. Pasensya na kung pinaghihigpitan kita lagi at pasensya na sa nasabi ko kanina. Ayoko lang matulad ka sa ibang dalagang ina na mabilis maniwala sa mga lalaki. Ayokong mapunta ka sa isang lalaki na walang kasiguraduhan kung mamahalin din ba ang mga anak mo. Mahabang wika ni Tia Beth. Ano ang ibig niyo sabihin, Tia? Nagtatakang tanong ni Kisses sa tiyahin. Pinili kong sirain ang pangalan mo sa mga nagpapaalam sa akin na liligawan ka. Yun lang kasi ang alam ko para maproteksyonan ka. Kaya yun din ang ginawa ko ngayon sa binatang yan. Pero kung siya nga ang ama ng kambal, hindi ako hahadlang. Nakikita ko naman na sincero siya at gustong makabawi sa inyo. Isa pa, nabanggit sa akin ng nanay noon na amo niyo sa hasyenda ang ama ng kambal at mabait na bata raw. Pagkasabi nun ay iniwan na sila nito at nag-check na ng mga stock sa grocery store. Kung ganun, binibigyan na niya tayo ng blessings, Kisses? Tanong naman sa kanya ni Imar. Parang, hindi ko inaasahan na ganun ang sasabihin ni Tia Beth. Akala ko isa siyang tiyahin na walang malasakit at puro pagsusungit. Dinadaan lang pala niya sa masasakit na salita para siguro hindi ako maging marupok. Siguro ay nahihiya rin ng tita mo na ipakita ang totoong pagmamahal niya sa'yo, Kisses. She's protecting you. I should thank her dahil nireserve ka niya para sa akin. Kung wala siya, baka naagaw ka na ng iba. Nabigla siya nang dalhin ito sa labi ang kamay niya upang patakan ng halik. Sasawayin na sana niya ito nang sumulpot ang kanilang mga anak. Tatay, good morning po! Chorus ng dalawang bubuit na ikinatawa ng lalaki. Sinong mag-aakala na may tatawag pala sa akin ng tatay, Kisses? Parang kailan lang nag-aasaran lang tayo sa asyenda. Napairap siya, lalo nang humalakak ito. Dinala na muna niya si Imar sa bahay nila para makakain na sila ng agahan. Kasama nila si Lola Rita na masaya para sa kanila dahil mabubuo na ang pamilya nila. Lola Rita, niligawan ko ang apo niyo ah. Sabihin niyo lang po sa akin kung anong dapat kong gawin upang makuha ko rin ang basbas niyo. Paalam ni Imar sa kanyang abuela. Napailing si Kisses. Wala kang dapat na gawin, iho. Alagaan, mahalin at protektahan mo lang ang mag-iina mo ay ayos na sa akin. Binibigyan na kita ng basbas. Naluluhang sambit ng matanda. Humawak si Kisses sa kamay nito. Pinapamigay mo na agad kami, Lola? Hindi naman sa ganun, apo. Ang akin lang naman ay makahanap ka ng katuwang sa pag-aalaga sa mga anak mo na may tumayong ama kina Isaac at Isaya. Maski ang aking mga apo sa tuhod, kailangan nila si Senyorito Imar. Malumanay na pahayag ng kanyang butihing lola. Don't worry po, Lola Rita. Hindi ko pababayaan ang mga apo mo. Pamilya ko po sila, kaya makakaasa ka pong habang buhay ko silang mamahalin at poprotektahan. Singit ng binata. O siya, kumain na nga lang tayo. Bago pa lumamig ang niluto mong agahan, iho. Anang Lola Rita niya. Masarap po ang luto mo, tatay. Sabat ng kanilang anak na si Isaac nang kumakain na sila. Tatay, marunong ka parang magluto? Tanong naman ng kakambal nitong si Isaiah. Oo naman mga anak. Dapat ang lalaki marunong din magluto para hindi lang ang magiging asawa natin ng palaging nagluluto para sa atin. Hayaan nyo, mula ngayon lagi ko na kayong ipagluluto. Yay! Gusto ko po minuto, tatay. Oo ba? Ay ikaw ay Isaac. Gusto ko po adobo. Sige, iluluto lahat ni tatay yan sa susunod.
Kumain na lang po kayo para makaligo na rin kayo. Mahiya kayo sa tatay niyo na maaamoy na niya ang bad breath niyo. Sabat ni Kisses sa kambal na ikinanguso ng mga ito. Wala naman po kaming bad breath, nanay. Pinabunot na po namin ang nabubulok naming ngipin kay tatay. Nakasimangot na sagot ni Isaac. Baka nga mayroon pa, hindi lang nakita ng tatay niyo. Sabi niya sabay sulyap sa binata. Nailing lang ito sa kanya. Sa kanila ay pinagpatuloy ang pagkain. Ayaw magpatulong ng mga bubwit sa tatay nila na maligo. Kaya nakapag-usap sina Kisses at Imar nang silang dalawa na lamang sa may sala. Kung gano'n ay nag-aaral ka pa ngayon? Oo, education. Pahinto-hinto ako dahil sa kambal. Buti nga kinuha kami ni Tia Beth kaya nakadiretso ako sa pagpasok. Normal delivery ba? Tumango siya sa tanong nito. Hindi ka ba nahirapan? Pero alam kong mahirap yun. I just wanted to know dahil marami akong namiss sa buhay mo at ng kambal. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Oo, nahirapan ako. Siyempre hindi porket kambal ay 2 beses lang akong iire. Ilang ulit kong ginawa ang pag-ire para lang mailabas ko sila ng ligtas. Proud na proud ako sa iyo, Kisses. Salamat sa pagbibigay sa akin ng kambal. Salamat at pinanindigan mo sila kahit na bata ka pa noon at wala ako. Che, hindi ko kaya ibinibigay sa iyo ang kambal. Biro niya. Pero seryoso ako, Imar. Huwag ka nang mandigaw sa akin. Bakit naman? May basbas na ako nila Lola at Tia. Malungkot na tanong nito. Pwede naman tayong magsimula kasama sina Isaac at Isaiah. Hindi na kailangan ng paligaw-ligaw. Ang nais ko ay mabigyan din agad sila ng kumpletong pamilya. Isa sa pangarap yun ng mga nanay, Imar. Saka hindi mo na itatanong, matagal na rin naman kitang mahal. Hindi dahil hinaharang ni Tia ang mga manliligaw ko kaya single pa rin ako. Kundi dahil ikaw lang naman talaga ang minahal ko. Bakit hindi mo sinabi yan sa akin noon? Pinanghinaan kasi ako ng loob. Akala ko hindi ka seryoso sa akin. Saka takot ako sa pamilya mo. Please, wag mo silang isipin, Kisses. Sigurado akong matatanggap ka nila. Sana nga. Paano ba yan? Magiging misis na ba kita, Kisses? Hoy, agad-agad? Ang bilis naman. Sabi ko lang huwag ka nang mandigaw. Tinawanan lang naman siya nito. Pinaghahalikan siya sa kanyang pisngi. Todo iwas pa siya ngunit nauwi rin naman sila sa mainit na halikan. Kuya, may bold! Narinig nilang sigaw ni Isaiah. Hindi pa nagpatinig si Imar kaya malakas itong itinulak ni Kisses. Napahiga tuloy sa sofa. Ramdam niya ang init sa kanyang magkabilang pisngi. Tapos na kayo mga anak? Halina kayo, bibihisan ko na kayo. Anyaya niya sa kambal. Bumungis-ngis ang 2 bubwit. Tinutokso na sila. Ako na, Kisses. Bibihisan ko na sila. Presenta ni Imar. Simula ngayon ay makikihati ako sa gawain mo. Sige, ikaw ang bahala. Ewan ko naman kung di ka makonsumi sa 2 makukulit na yan. Binihisan nga nito ang kambal. Pagkatapos niyon ay nakipaglaro na ito sa mga bata. Si Kisses naman ay bumalik sa grocery store para magtrabaho. Matuloy na lumipas ang mga araw. Naging maayos ang relasyon ni Kisses at Imar. Ramdam na ramdam ni Kisses ang nag-uumapaw na pagmamahal sa kanya ng binata. Ngayon nga ay nasa hasyenda sila upang ipakilala ang kambal sa magulang at mga kapatid ni Imar. Kung ganoon, itong nanay niyo ay estudyante pa lang? Malambing na tanong ng ina ni Imar sa kambal. Opo, yung sweldo po ng nanay namin mula kay Tia Beth, yun po ang baon naming 3. Ang anak nilang si Isaac ang sumagot. Ang sipag naman pala ng nanay niyo. Pero mula ngayon ay hindi na magtatrabaho pa ang nanay niyo. Nandiyan naman ang daddy niyo. Dentist siya. Kayang-kaya niyang magpaaral ng 3. Sambit ng ama ng binata. Yeah, that's my plan. Graduating na po ang baby mommy ko. Baka next year ay may junior na naman kami. Sabat ni Imar kaya kinurot ito ni Kisses sa tagiliran. Ano ba yan pinagsasabi mo, Imar? Nakakahiya sa mommy at daddy mo. Kidding aside, magtuturo ka pa pala sa future students mo. Kaya kahit busy ako, dapat hatid sundo ko kayo ng mga bata sa school. Malambing na bawi nito. Masuyong hinalikan pa ang kanyang noo. Nagwawala na naman tuloy ang puso ni Kisses. Namumula siya sa hiya dahil nilalambing siya ni Imar sa harap ng parents nito. Kanina pagdating nila sa hasyenda ay hindi na nagulat ang parents ni Imar na makita siya. Noon pa pala alam ng mga ito na mahal siya ni Imar. Kaya natuwa ang mga ito na nagtagpo silang muli at may anak na.
Mainit ang pagtanggap ng mga ito sa kanilang mag-iina na labis na ipinagpapasalamat ni Kisses. Maging ang mga kapatid ni Imar ay tuwang-tuwa rin sa kambal. Naiwan ang kambal sa grandparents ng mga ito. Silang dalawa naman ay lumabas ng mansyon para mga bayo. Sakay na, Kisses. Inalalayan siya nitong makasampa sa kabayo. Inayos pa nito ang nalilis niyang bestida. Nakulong na naman siya sa matipuno nitong mga braso. Sumandal na lang siya sa dibdib nito. Naramdaman pa niya ang paghalik nito sa ulo niya. Punta tayo sa dulo ng lupain niyo, Imar. Agad naman siyang sinunod ng kanyang nobyo. Nagpunta sila sa dati nilang pinupuntahan, doon sa ilalim ng puno ng mangga sa may burol. Kaharap ang pananim ng sugarcane. Panoorin natin ang paglubog ng araw. Suwestyon ni Kisses. Hindi ka ba malulungkot kapag lulubog ng araw, Kisses? Hindi malungkot panoorin ng sunset, Imar. Kahit na ang kahulugan nito ay pagtatapos ng araw. Kung nasa isang nobela lang tayo, ang paglubog ng araw ay nangangahulugan ng pagtatapos ng isang yugto at pagsisimula ng bago. Nagbibigay ito ng pag-asa, inspirasyon at motibasyon para sa mga magagandang pagbabago sa buhay. Tama ka. Gusto ko rin bago matapos ang araw na to ay maging saksi ang sunset sa paghingi ko ng iyong kamay. Imar? Napatakip na lang sa kanyang bibig si Kisses dahil lumuhod sa kanyang harapan bigla ang binata. Naglabas ito ng isang magandang uri ng singsing na nakapaloob sa kaheta. Simula nang makilala kita ay totoong nabihag-bunagad ang puso ko, Kisses. Parang isa kang palamuti sa paningin ko noon. Natatakot akong mabasag ka kung lalapitan kita. Kaya siguro nakontento ako sa pang-aasar noon sa'yo. Pero ito na ang pinakahihintay kong moment, mahal ko. Kisses Ocampo. Please marry me. Oo naman, Imar. Magpapakasal na tayo. Bubuuin natin ang pamilya natin. Tumulo ang luha ni Imar, saka isinuot sa kanya ang singsing. I love you so much, Kisses. Thank you. Mahal din kita, Imar. Sa pagtayo ng kanyang kasintahan ay kasabay niyon ang pag-angkin sa mga labi niya na buong puso naman niyang tinugunan. Tila sa isang pitik lang ay nag-ibang eksena. Sa ganoong posisyon din ay naghahalikan sina Kisses at Imar. Ibang setting nga lang. Kung dati ay ang palubog na araw ang naging saksi nila, ngayon malalapit na kaibigan at pamilya nila ang saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Kasama na ang kanilang kambal na labis-labis ang saya para sa kanila. Congratulations! Malakas ni sigawan ng mga bisita. Masigabong palakpakan ang nagpatinag sa kanilang dalawa. Nakangiti nilang hinarap ang mga ito. Lumapit na rin sa kanila ang kambal. Finally, kumpleto na kami kasama si Daddy. Ang anak nilang si Isaiah ang nagsalita. Daddy, libre na po lagi ang pagpapabunot namin sa iyo ng ngipin, ha? Ani naman ng kakambal nito. Of course, son. Malakas ka kay Daddy eh. We love you, Tatay. Masaya at sabay na sabi ng kambal. I love you too, my sons. Lumuhod pa ito upang magpantay ang mukha nila ng kambal. Mamahalin ko kayo ng nanay niyo hanggang sa kahuli-huli ang hininga ko. Teka, paano naman si nanay, kambal? Biro niya sa mga anak. We love you too, nanay. Salamat mga anak. I love you both. I love you, Imar. Nakangiting pahayag naman ni Kisses sa mag-aama na tumayo na. Pinagtigisahan nilang buhati ng kambal at pinaghahalikan. Nagsimula si Kisses sa pagiging kasambahay sa hasyenda ng pamilyang Montenegro. Pero hindi niya alam na ang makakasama niya pala sa panghabang buhay ay si Imar Montenegro na hindi niya akalain na mamahalin siya kahit na langit at lupa sila. Akala niya isa fairy tale lang nangyayari na kayang mahalin ng amo ang isang kasambahay, pati pala sa tunay na buhay. Naging masaya ang pagsasama ni Kisses at Imar kasama ang kanilang kambal. Nakagraduate na si Kisses sa kolehiyo at nagtuturo na siya sa isang private school kung saan nag-aaral ang kambal. Ang kanyang lola Rita at Tia Beth ay dinadalaw-dalaw nila halos araw-araw sa Quezon City. At kung minsan ay nasa kanilang bahay ang lola Rita nila dahil lagi nitong namimiss ang kambal. Si Imar naman ay patuloy pa rin sa pagdedentista habang tumutulong sa negosyo ng pamilya Montenegro. Lumipas pa ang ilang taon, nabiyayaan silang muli ng isang anak na babae na lalong nagpasaya sa kanilang pamilya. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in.
and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.